Alright, mega love shout out. Good evening mga kakapsat. Nakapag-dinner na ba ang lahat? Shout out po sa mga 59 live viewers, sa mga nandito sa mag-like na kagad. Pati yung mga bobong garapata dyan, mag-like na rin kayo na may silbi kayong mga kamote kayo. Nako mga kakapsat. Nako po. Marcoleta at Defensor posibleng madagdagan ng 12 years sa kulungan sa pag-amin lang ni Gutesa. Diyos ko po. Hindi magugustuhan ng mga ka-GDS natin yan, ang mapagsakali man yan. No? Nako po, bisitahin natin. Bakit nga ba? Nako po. Bisitahin natin si Podcaster. Ito, mapsat. Nako po, 12 years? Ay, paktay ka dito, Marcoleta. 12 years? Diyos ko po, Rudy. O, sige. Ito na yung 12 years mo, Marcoleta. Countdown. What's it? Pabasan natin ng background music. Yan. Sir Bad, pasok! Buenas noches, damas y caballeros. Maring madagdagan ng 12 years more ang prison time ni buti pa si Mike Defensor, bata-bata pa. Pero Ardayan, shout out. Ardayan. Charger, shout out. Yan, plunder na yan. So, 40 years rin yan. Mark Bon Jovi, shout out. 52 years. Floresita. 52 years sa kulungan. Floresita, yan, Soria. Wala pang yung human smuggling. Si Marcoleta, ilang taon na? 70, 80 na ba yan? So, madadagdagan ng 12 Alfonso, years. shout Kasi from La Union. Meron bagong batas na pinapatawan ng 12-year imprisonment. Yung tinatawag nila subordination of perjury. Agoy. Yung perjury, mababa lang, pero pinataas nila ito to 12 years. Kasama na doon. Lalo na yung mga government official na tumutulong or iniimpluwensyahan yung mga witnesses para magsinungaling sa korte o kaya sa Senado, sa hearing tulad nung Blue Ribbon Committee hearing nung chairman si Ping Lacson. So sa isang panayam, sabi ni Ping Lacson ay pwede ma-apply ito kay Rodante imprisoned Senator Rodante Marcoleta and Mark Defensor dahil sa ginawang nilang perjury kay na kaso kay Orly Gutesa na kung saan sila ang, according sa new affidavit ni Orly, siya ang na-coach sa kanila, o sa kanya, para basahin yung unang affidavit claiming na nag-deliver siya na mali-maleta ng pera kay former Speaker Martin Romualdez. At gusto pa nga nila Ping na i-amend yung anti-perjury law para dahil nakikita nila ginagawa ng negosyo tulad ito si inoperan ng 125 to 150 million itong si Gutesa, pero hindi naman tinupad nila Defensor at Marcoleta. So sabi ni Ping, ginagawa ng negosyo itong pagte-testify. Tingnan nyo yung Marintes, meron rin mga balibalita na 300 million ang ops nun sa mga Marintes na kasama rin si Mike Defensor na ang 300 million daw ay galing kay Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte. So sabi ni Ping, dapat tigilan na itong mga gumagawa ng mga false accusation and then nagre-recant. At sabi niya, Orly Gutesa sa Facebook, sa post niya sa X, sabi niya, Orly Gutesa's recantation should not end there.
Republic Act number 11594, which we passed in October, has increased the penalty for perjury to prison mayor. Prison mayor dito sa atin, ibig sabihin 12 years. Further, a person who induces another to commit perjury is also liable for being a principal by inducement. So, ibig sabihin, kung 12 years ang kung kakasuhan si Gutesa ng perjury, let's say in this case si Martin Romualdez o lawyers ni Martin Romualdez, Shout out. kung kakasuhan na Virgilio Orsolino. ni Romualdez Gutesa ng perjury, pwede rin kasuhan niya itong si Mike Defensor at si Marcoleta ng subordination of perjury, na sila yun nagko-coach, sila yun ang nagtuturo kay Marcoleta kung anong gagawin. Okay? So, kung anong sasabihin. Nakita nyo naman sa trial na pinost natin ulit. O tama itong si Cesar Bar. You said it right, my friend. Batmate. Witness for sale. Ang dami na nila yan. Ginawa ng negosyo. 300 million, 125 million, 150 million. My goodness. So pakinggan natin itong interview ni Ping Lacson dito rin sa kaibigan natin si Sir, kailangan pa ba nila ang request? sa DWIC kay kaibigan na si Celi Bueno na nag-interview kay Ping Lacson, pero audio na lang i-play natin kasi parang hindi na play sa Big TV. Sa DWIC ito si Senator Ping Lacson. Lacson. Hi sir, magandang hapon po at welcome sa programang Usapang Senado. Magandang tanghali sa iyo, Celi, at sa mga sumusubaybay, magandang tanghali din. Salamat po sa pagkakataon na kayo nakakapanayan. Sir, unahin ko po muna itong nangyari ho na sabi niyo nga naging negosyo na itong laban na bawi na testimonya. Kung hindi po ba ito ma-address, baka maging lucrative business kung sabi niyo nga po 40-40 vision o doble kita ng sangkot ho dito sa laban bawi testimonya. Laban bawi testimonya. Dapat talaga magkaroon ng leksyon yung mga nagsasagawa niyan. Dahil may batas naman tayo sa mataplak yan. Yung perjury, ito yung nasa revised penal code. Pero ito, na-amendahan na. Remember, noong nag-hearing kami doon sa EJK, tapos si Arturo Lascanya, si Matubato, nagbalik-baliktad ng kanilang mga salaysay. So, nag-recommenda yung committee noon. Ako rin ang chairman noon ng public order. Nag-recommenda kami na dapat increase yung penalty sa mga sa perjury, yung mga nagpe-perjure. At increase nga ito, naging, kasi dati parang slap on the wrist, parang prison correctional, 1 month to 1 year, parang gano'n eh. So, hindi ito, na-increase na ito sa RA 11954, naging prison mayor. No? 6 years and 1 day to 12 years. Pero nakalagay doon, minimum period. So, 6 years and 1 day to 8 years. So, yun. Malaki so, pa rin hindi yun. pa rin po natatakot kahit na-amend na itong batas sa laban ho sa perjury? Kasi walang natutuloy ang kasuhan eh. Kasi ang usapin ngayon, halimbawa, ang prejudice dito, si dating Speaker Romualdez. So, ang tanong, magpapail ba ng perjury case o kaya violation ng RA 11954 Magpapail yan. si dating Speaker Romualdez against Gutesa and those Magpapail yan si Romualdez. who induced yung nag-induce kay Gutesa para mag-perjure. Ibig sabihin, yung subordination of perjury. Yun yung nag-suborn sa kanya. So lumalabas sa, kung titignan natin ang ebidensya, yung takbo ng pangyayari, nangyari ito ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee na maliwanag naman kinukoach ni Senator Marcoleta. So isa siya sa pwedeng kasuhan ng subordination of perjury. So, ba't duda ho kayo na magpa-file ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez? Question niya yung credibility ni Gutesa. Ngayon, pabor sa kanya dahil nag-recant, siya nang pinapaboran dahil nire-recant yung kanyang testimonya. Pero sa aking tingin, sa pananaw ko ito, na isang guning ko sa mga ibang abogado rin, na baka makatulong din sa kanya
Dahil ang kanyang, ang focus naman ng kanyang kasong perjury, kung sakali magpapile siya, yung unang salaysay. Yung Tama. sinasabing suborn na perjurious statement o perjured statement ni Orly Gutesa. Yung binasa mo So, dun sa ewan Blue ko. Ribbon hearing. Yeah. Call nila yun kasi public hearing yun eh. Kitang-kita naman natin na, di ba, kinupot na sundan mo lang yung pinabasa mo, yung mga gano'n, etc. Pero dito sir, dalawa yung partido na pwedeng kasuhan. Yung isa, yung na-encourage na gumawa ho ng maling testimonya at may kaso rin para sa mga nanghikayat sa kanya o namilit sa kanya na gumawa po ng maling testimonya. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Yun nga, subordination of perjury yun. Ang hindi ko, kasi doon sa 11954, hindi na pasamang na-amend yung subordination. So, ang hindi ko lang alam kung yung penalty ba na in-increase doon sa perjury, yung tao mismo na nagsagawa ng perjured statement, carried din ba yun doon sa nagsuborn? So, siguro sa prinsipyo ng, sa doktrina ng conspiracy, po pwedeng interpret na kung ano yung parusang itinaas doon sa nag-perjure, ayun din ang maging parusa doon nagsuborn. Tama. So dito ho sa nangyari sa kaso ni Orly Gutesa na nag-recant nga, bukod sa kanya, may posibleng haraping kaso po yung kanyang itinuturo na Manoy nagturo sa kanya, nag-quote sa kanya na gawin. Oy, thank you Leo Decano sabi niya, if you go through Sir Pat's blog, subscribe. You will learn a lot. Yan. Please yung di pa nakasubscribe, please subscribe now. At i-press nyo rin yung notification bell para i-alerto kayo. Tulad ngayon, meron tayo 7:30 vlog, meron tayo 8:30 vlog, and meron tayo 9:30 vlog mamaya. Yan, courtesy of the BAT team. 7:30 vlog, 8:30 vlog, and 9:30 vlog. So kayo ni ngayon or welcome back. Happy to see Filipinos. Politics fighting one another. Go neutral blocks. Inaatake pa. Dito na lang kami nagre-rely sa tulong nyo sa BAT team. Abono pa nga tayo sa pagbayad sa BAT team. Yung mga bayaran pa, yun pang buwabanat sa mga independent. Dapat ka, suportahan nila yung mga independent Kasi independent talaga, neutral talaga. So, mahirap na. Ganyan talagang buhay. Thank you sa support Gawin po yung maling testimonya na yon. At ito po ay si Senator Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Tama yun. Kung magpapile yung, actually pwede mag-file dyan, either yung prejudice na tao, si Dati Speaker Romualdez, or kung sino yung, kasi public crime yan kung sino yung mag-enforce ng batas, pwede rin doon manggaling ang complaint. So pwede pong mag-initiate nito ang Office of the Ombudsman, sir? Pwede rin yung DOJ. Kasi sila yung nagpapatupad ng mga batas, pwede sila mag-initiate ng pagsasagawa ng pag-file o pagsasagawa ng preliminary investigation sa kaso of perjury laban sa mga tao na involved. At sangayon kayo, Senator Lacson, na ipaubaya na itong kaso na ito ng pagbaligtad ng testimonya o pagbaligtad nitong ilang mga sundalo na nagpakilala ng mga Maleta Boys, na ipaubayan na lang po ito sa Ombudsman. At huwag na itong pakalaman ng Senate. Nandun kasi yung kaso. Kasi ang pinag-ugatan yan, di ba, yung anti-graft. Tapos yung money laundering. Kung ano ng mga kaso na hinahawakan ng Ombudsman. Pero yung sinasabing 25 ba yun na nag-recant, ang nirikant lang naman yata noon yung salaysay nila sa Club Filipino wala naman yata silang mga sinumpang salaysay. So hindi sila makakasuhan ng perjury just in case, except yung tatlo doon sa apat. Di ba yung apat na sinasabing nag-recant, tatlo lang naman yung ang kasama doon sa 8. Remember, originally 8 yung nagbigay ng individual affidavit sa Ombudsman. Out of the 8, true lang doon ang nag-recant. Yung isa doon, hindi naman kasama sa 8. Nasa labas ng 8 yun. So,
yun ang istorya. So sir, dito sa mga pangyayari nito, may mga nangangamba na baka daw wala nang makasuhan ng mga big fish o mga... Okay, ibang topic na yan. So, short vlog lang natin ito kasi medyo low-bat na rin si Bad. So, ito maganda ito kasi dagdag na kaso ito kasi at least si Mike Defensor may 1-2 punch. Hindi kasi natin alam, baka mababayaran naman nila yung justices ng Sardigan Bayan, makakabail na naman sila sa kasong plunder, sa 125 million 75 million campaign contribution. Baka mabigyan sila ng bail diyan. At least kung may other case tulad dito kay Mike Defensor, meron pa siya hindi pa na-resolve, hindi pa na-filean yung kaso ng human smuggling doon sa building niya sa Pasig, kasama yung asawa niya at dalawang anak niya. Yun rin, unbailable rin yun. So may 1-2 punch. Ito rin si Marcoleta, at least meron rin 1-2 punch. Meron rin kaso itong subordination sa perjury. So sana ipa-file na ito ng DOJ or ng Ombudsman para tiyakin talaga na kung pumaltos sa isang kaso, at least meron pa isang dahilan para hindi siya makalabas ng kulungan. Kahit dahil dito lang sa 12 years sa tanda ni Marcoleta, kwan na yan sa kanya. Hell on earth na yan sa kanya. So sana nga si former Speaker Martin Romualdez or mga kaalyado niya o kaya ang DOJ mismo at ang Ombudsman ang mag-file na ng kaso dito sa subornation for perjury na amend na yung batas ng perjury na itinaas na yung prison time to 12 years. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all, and remember, magkikita pa tayo sa next vlog natin sa 7:30, 8:30, and 9:30 tonight. Salamat, Sir Bad. Naku po. Kung may impeachment ba bukas? Baka tuloy na impeachment. Pero mabsat ito, para nakita ko si Attorney Enzo tungkol kay Christian Esquera. Mukhang nadamay siya dito Sige, tingnan natin to, silipin natin to. Countdown mo tayo. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat. Next topic tayo. Here we go.